mga kabarangay, dito po ulit tayo sa isang edisyon natin ng pambahay, kusina at iba pa. Ito po ay pinapakita natin yung isang halamang gamot na ginagamit natin sa tao o sa mga alaga nating kuneho. Ito po ang oregano. Iikot ko po kayo sa mga halamang gamot natin dito sa ating bakuran. Okay. At ito pa po ang isang halaman natin na gamot. Marami pong pinagaanuhang sakit na nagagamot. Ito po ang blue ternate. Blue ternate po. Ayan po. Meron po tayong puno rito na blue ternate. Marami na rin pong mga bunga. Ayan po. Yung mga bunga niya, yan po, na magagamit natin para makapagtanim ulit ng ating mga panibagong puno ng blue ternate. Yan po ang isa sa ating halamang gamot dito sa ating bakuran. Ito pa po ang isa. Sa lukuyang hinahangin. Ito po yung tanglad or lemongrass sa English. Ito po ang isang pakinabang nito ay yung pong pagka sumasakit po ang tiyan. Ito po ang ating inilalaga. Napakabilis pong magpalis ng mga kabag, kasi para pong luya rin to. Saka po ito nagagawa rin nating lemongrass oil. Ginagawa rin po natin yan, pinaprocess natin para po sa ating mga pamahid o mga panghilot. Ito pa po ang isa, yung pandan. Yung pandan leaves po ginagamit din tong panggamot. Okay. Hindi lang po ito pampabango sa ating mga lutuin, lalo na po sa mga dessert natin, ginagamit din po itong gamot. At ang pinaka main topic po natin ngayon ay ang dahon ng malunggay. Opo, dahon ng malunggay ang ating main topic na gagawin ngayon. Yan po yung ating mga puno ng malunggay. Marami na naman po siyang dahon, kaya po naisip natin na gumawa po ulit ng pambahay na gagawin po natin malunggay tea. Opo, ipapakita ko po sa inyo kung paano paggawa ng malunggay tea na hindi nyo na kailangan bumili. Buong proseso po ilalahad ko sa inyo para po makagawa kayo ng sarili ninyong malunggay tea na magagamit ng inyong pamilya. Kami po, ito po ang ginagamit namin at subok na. Kaya po sa edisyon na to ng ating kusina at iba pa ay ating ipapakita kung paano ang paggawa ng malunggay tea. Tara, kuha na tayo. Mga kabarangay, nakaabot na tayo, nakakuha na tayo ng 2 sanga ng malunggay, dahon ng malunggay. Kaya po ngayon, ang gagawin naman po natin ay papakita ko po sa inyo kung paano ang unang procedure na dapat gawin sa paggawa ng malunggay tea. Tara po, huwag na natin patagalin, papakita ko na. Mga kabarangay, andito na tayo sa loob ng bahay at dala na natin yung ating malunggay, yung dahon ng malunggay. At pag ito po hinimay natin, papakita ko po sa inyo kung paano yung tamang paghihimay para po sa pag-air dry natin ng dahon ng malunggay. Hindi po kasi po pwedeng i-sun dry ito, mawawala po yung sustansya na taglay ng dahon ng malunggay. Kaya po ang gagawin natin ay i-air dry lang po natin siya. Air dry po natin siya ng mga 2 days hanggang 3 days. Yun po, ganun po ang procedure. Kaya po papakita ko sa inyo kung paano isasabit ito na hindi masasayang o matatapon yung mga dahon ng malunggay. Kasi po
sa loob ng isang araw at pag ito'y sinabit mo, maglalaglaga na po yung mga dahon. Kaya po meron tayong pamamaraan kung paano po hindi siya malalaglag para po hindi madumihan. Yun po ang ipapakita ko po sa inyo. Maya maya po, babalikan ko po kayo. A few moments later. Mga kabarangay, ito po tayo uli. At ngayon naman po, ay tuturo ko sa inyo kung paano yung pagpapa-air dry nitong dahon ng malunggay. Ang una po natin gagawin, kanina nga kumuha tayo ng malunggay. Ito po siya. Tapos ngayon, ang kailangan po natin ay net. Opo, kailangan natin ng net. Diba, nabanggit ko po sa inyo kanina na kailangan iwasan natin na yung mga dahon ng malunggay na mahuhulog ay hindi dumumi. Kaya po, kailangan natin ng pangsahon. Ito po yun. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na kailangan natin. Para po dito, pagka naglugas na po siya sa tangkay, dito na po siya mahuhulog. Hindi siya dudumihan at hindi siya matatapon. Kaya po, ito pong net na ito ay nahingi ko lang doon sa kapatid kong may grocery. Talagyan to ng mga noodles at kape. Hiningi ko to. Meron akong 4 na ganito. Para sa isang salang ay marami tayong magawang malunggay tea. Kaya po, umpisa na natin. At saka nga po pala, kailangan natin ng tali. Para hindi magkahiwa-hiwalay, mamaya po papakita ko kung paano gagamitin itong tali. Ganito po gagawin natin. Ito po yung stem ng malunggay. Ganyanin po natin. Ito po, ito. Yan po gagawin natin. Yan. Every yan, yan natin. Kaya madali lang po siyang ihiwalay sa tangkay. Yan lang po. Huwag na po nating isama yung nasa dulo na sobrang mura. Ito na lang pong mga nasa ibaba. Yan. Yan po. Yan po. Tabi natin to. Ito pong pinakatangkay na ito ay papakain naman natin sa mga alaga nating rabbit mamaya. Okay. Natin. Pa natin itong isa. Ito yung marami, yung mas malaki. Dali lang natin kung paano yung paglagas sa ating mga dahon ng malunggay. Yan po, dumadami na. Natatabunan na yung harapan ko, natatago na ako. So, ganyan lang. Kailangan po kasi natin marami. Kasi po, pagkakakonti, konti lang din po yung magagawa natin siya. Mayat maya po, gagawa tayo ng gagawa. Masarap po ito at saka masustansya pa. Kaya po panatilihin natin na meron po tayo nito. Maganda po ito sa kalusugan natin. Ayan po, na natin. Ito. Ngayon naman po, hawakan natin. Kukunin natin yung mga pinakapuno. Ito po, pinakapuno. Pagsamasamahin natin sila. Pagpilit na natin ito at yung mga daong malunggay. Ayan po. Sumasamahin natin sila para mamaya po pag itinali natin siya ay sabay-sabay. Dalawa po yung lalagyan natin na net. Kaya po hatiin natin yung ating malunggay. Ito po yung isa at ito naman po yung isa para po siya hindi magsiksikan. Ngayon po, dito na po natin gagamitin yung ating tali. Ito naman po. Yung sa pinakapuno po ng malunggay, tatali po siya. Para po hindi sila magka-iwa-hiwalay. Talian nyo po na mahigpit. Kailangan po mahigpit para hindi siya ka-iwa-hiwalay. Kunin nyo po ulit yung isang tali para naman puro sa pangalawang tali natin. Ito po kung titignan nyo, napakarami po pero po pag ito na air dry, konti lang po ito. Saktong-sakto lang po ito, maipakita ko lang po sa inyo
kung paano yung ginagawa para maging malunggay cake itong ating press malunggay. Kahit tayo hindi makakain ng dahon ng malunggay dahil wala tayong makuhanan, ay kung meron tayong tea, anytime, kahit gabi, mag-dissolve lang tayo sa tubig na mainit, meron na tayong malunggay tea na magagamit. Ito naman po ang gagawin natin. Kailangan na po natin itong net. Dito sa net neto, papasok natin itong ating malunggay. Ayan po. Ganyan po natin siya. Yan. Yan. Tapos po, sasabit natin itong tali na to. Yan. At isasabay, itatali naman po natin itong dahon ng malunggay dito. Tapos samahin po natin yung tali. Yan. Nakikita nyo po. Yan po. Yung tali natin, sama na natin ito. Para po maging maayos yung ating pag-air dry. Nga po pala, pag-air dry po nito, hindi po dapat siya na aarawan. Opo. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ay nawawala yung kanyang natural na sustansya. Nga po ganyan. Yan po. Kita nyo po yung kabuuan. Yan. Ganyan na po siya. Tapos sasabit natin dun sa isang malinis na lugar na hindi maraming mga langaw at mga insekto na dadapo dito. Hanggang sa makuha na natin yung tamang tuyo ng kanyang dahon. Ngayon naman po, isasabit natin to. Tara, sabit natin. Ayun mga kabarangay, ilagay na natin siya sa net. Yan. Ngayon naman po, ihahang na natin siya para sa 2 days o 3 days na air drying. Ang 2 days po kasi pagkakatag-init. Pagkaka po kagaya ngayon, nag-uulan na, malamang po aabutin to ng 3 days. Basta po dadalaw-dalawin lang natin sila doon sa pagsasabitan natin. Kasi po kailangan natin silang haluin at sa pangalawang araw to matatanggal na siya sa tangkay. Kaya yun ang anuhan natin na hindi siya mag-amag dun habang ating ine-air dry. Tara, dali na natin doon. Mga kabarangay, nandito tayo sa aking growing house. Ito po yung aking growing house. Yan po. May chime pa tayo dyan kasi po may bintana tayo na may hangin. Kaya po dito natin isasabit yung ating air dry na dahong malunggay. Kailangan po natin ng hangin. Opo, mas magaganda po kasi pagka may hangin. Ito po yung ating growing house. Yan. Parang kubo po ito. Kaya malamig po rito. Kaya ngayon, dito sa mga alambre na ito, dito natin siya sasabit. Tara, sabit na natin. Mga kabarangay, nakahang na siya. Dito sa growing house natin, dito natin siya sinabit. Ito po yung sabitan natin ng mushroom. Lagyan natin ng mga fruiting bag. Sa ngayon po, nagkakasapalon tayo ng mga fruiting bag na isasabit dito. Kaya dito po muna natin siya ilalagay. Opo, yan. Yung nakikita nyo po yung tuwid na yan. Yan po ang pinaglalagyan ko palagi ng i-air dry na malunggay. Yan. Yan po, nakasabit na siya. Kung mapapansin nyo, pagka naglugas na siya, yung kanyang mga petals, yung dahon niya, lalaglag dito sa net. Hindi po siya malalaglag, hindi siya masasayang. At itong ating growing house ay may pinto. Ayan po yung pinto niya. Kaya po hindi mapapasok ng mga kulisap o ng langaw. Kaya po sasara natin na ganyan.
Yan, tapos may mga net pa po siya na hindi makakaraan ang mga langaw. Kaya po safe yung ating malunggay na in-air dry dito. Araw-araw po i-update ko po kayo dito kung ano na po ang kalalagayan ng ating in-air dry na malunggay. Ano po mga kabarangay, bukas na lang po ulit natin titingnan to kung ano na ang development. Yo mga kabarangay, ito po yung isinabit natin kahapon na in-air dry natin na dahon ng malunggay. Ito na po yung bali yung pangalawang araw niya ngayon. Kahapon natin sinabit, pangalawang araw niya ngayon. Kaya po, ayan po, medyo sariwa pa. Pero po nalalagas na yung iba. Makikita ninyo, nalalagas na po yung iba. Lalo po sa pangatlong araw yan, lalagas na po talaga yan. Ginaganyan-ganyan po natin, kinakalug natin para po malagas siya. Malaglag na po siya ron sa pinaka basket. Yan po. Pansin nyo, konti na lang po yung dahon sa mga tangkay. Yan na po kaya sa baba. Ito po, ganun din. Bukas po ito, malamang lagas ng lahat. Saka medyo matutuyo-tuyo na po ito. Mapagpapatuloy na po natin kung ano pa po ang procedure na gagawin natin. Basta step by step po, papakita ko yan para po matuto kayong gumawa ng sarili nyong malunggay tea. Paano po mga kabarangay, ito na lang po muna ngayong araw na to at bukas na lang po ulit. Day 2. Isang magandang araw po ulit sa inyo mga kabarangay. Ito po yung ating in-air dry na dahon ng malunggay. Ayan po, kung mapapansin nyo, tuyo na siya. Maya po, bababa natin siya para lugasin na natin at nang matanggal na natin yung mga tangkay. Tara po, baba na natin. At yun na nga po mga kabarangay. Kung nakakita nyo, yan na po yung stock nya. Yan na yung stock nya na kagabi lamang ay nakita natin na buong buo pa at nakakabit pa yung mga dahon. Ganun po kabilis malugas yung dahon ng malunggay. After 2 days, eto na po siya. Yan po. Okay na siya. Yan po. Ito po yung dalawang net natin na pinaglagyan. Kaya po kung mapapansin natin, medyo green pa siya. At ang isa nga po pala natin babantayan dyan, haluin natin. Kasi po, dapat pag halong ganyan, wala ka pong makikitang inamag o nagkadikit-dikit doon sa mga dahon na in-air dry mo. Pagka po gano'n ang nakita mo, na parang okay naman yung mga dahon, wala nagkadikit-dikit, wala nang itim, tapos berde pa, hintay-hintayin mo pa po. Bukas to, ito po ang last day natin bukas, ay papakita na natin kung ano po yung last step na gagawin natin. Second to the last step pala. Dahil po meron pa tayong isa, kung mapapansin nyo, may mga stock pa po ito na maliliit. Pipilian po natin yan mamaya-maya para saka po natin ipapakita sa inyo yung susunod na step natin bago natin siya gawing malunggay tea. Yan po. Ito naman nga po palang stock nito. Walang sayang po dito sa lugar natin. Dahil po dito, yung stock na to ay ipapakain naman po. Ibibigay natin doon sa mga alaga naming rabbit. Masustansya pa rin tong stock nito at least may napaglilibangan sila para po hindi humaba yung ngipin nung mga alagang rabbit. Kaya po mamaya po pipilian na natin to ng mga tangkay niya na sumama roon sa at
bukas naman po ay atin na siyang gagawin para sa step na gagawin natin para maging malunggay tea siya. Okay lang po muna ngayon mga kabarangay. Abang lang po kayo ulit. Day 3. Magandang araw mga kabarangay. Dito na po tayo sa pangatlong araw ng ating malunggay tea. Ngayon naman po, papakita ko po sa inyo kung paano po pinaprocess, complete process po nung malunggay tea. Ang mga kailangan po natin ay bistayan. Po, stainless na bistayan. Kailangan din po natin ng isang Tupperware na lalagyan. Sa loob po ng Tupperware ay nandito yung pouch. Po, mamaya makikita nyo po na may pangalan ng malunggay tea kung paano po gagawin natin dito sa pouch na to. At kailangan din po natin ng plastic na kutsara. At kailangan din po natin ng isang lalagyan. Isang lalagyan. Mamaya po malalaman yung lahat kung saan natin mga gagamitin po yan. At saka po yung pinaka-importante po sa lahat, yung tea bag. Ito po yung gagawin natin tea bag. Mamaya papakita ko rin po sa inyo kung paano paglalagay dito. At saka po plastic na 2x3. 2x3. Yan po. Plastic po na 2x3. Mamaya ako na po ipapaano sa inyo kung para saan po lahat ito. Saka marami pa po tayong kailangan. Kailangan po natin ng stainless na kawali. Saka po itong bag na to. Yan, may mga gamit po ito. Saka po muna natin to. Yan. Kailangan nyo po na isang bag na hindi po plastic. Ito po, plastic yung sa labas pero yung sa loob po, may tela po. Parang eco bag. Eco bag po, pwede rin. Ito po kasi yung ginagamit ko. Mas maganda po kasi ito. Nasanay na ako rito. At saka po, isang mug. Isang mug. Magagamitin natin mamaya. At isang thermos ng mainit na tubig. At ang huli natin kailangan ay ang ating langgana. At saka ang bida ngayon sa ating gagawin ay ang dahon ng malunggay. Ito. Yan po yung dahon ng malunggay na pinatuyo natin ng 3 araw. Ngayon naman po, sasali natin siya dito sa palanggana para po ating lutuin. Yan po, salin lang natin siya. Ito po yung pinagpagura natin ng 3 araw ng kababantay dito sa malunggay leaves na ginawa natin na gagawin nating malunggay tea. So, salin lang natin siya. Ito po yung dalawang ating ginawa, pinatuyo. Yan po, kung makikita nyo, ito po yung ating inner dry na dahon ng malunggay. Kulay green po yan. Yan po, may mga tangkay pa. Yan, tatanggalin. Mamaya na lang po natin ito tatanggalin. Yan po. As po, ang gagawin naman po natin ngayon ay ibubusa po natin to. Ibubusa natin to para maging malutong siya at doon ang kukuha tayo ng aroma ng malunggay tea doon sa pagbubusa po. Tara, busa na natin. Ngayon na nga po mga kabarangay, sinalang na natin yung ating stainless na kawali. Dito natin isasalang, dito natin isasangag yung ating malunggay leaves. Ayan po, umpisa natin. Basta ilagay nyo lang po sa medium fire. Medium fire lang po para tayo nating i-minute. Ayan po. Tapos ngayon, medyo mainit-init na po, mausok-usok na. Lalagay naman po natin itong malunggay leaves.
Yan po. Costume po sa rami ng yanin natin na gagawin yung malunggay tea. Yan po. Tapos, wag nyo lang po pababayaan. Makikita nyo po, umuusok-usok po. Yan po. Tuloy nyo lang po yung pagsasangag sa kanya. Yan po. Ninaan natin. At masyado pa rin pong malakas yung ano. Basta po medium fire lang natin siya. Yan po. Umuusok-usok na siya. Basta po huwag nyo lang hahayaang madikit. Yan po, ganyan o. Yan po mga kabarangay. Medyo nag-iiba na yung kulay niya. Nagta-tricolor na siya. Meron na brown, meron green, at meron na ring medyo ma-black-black. Basta po yung pinakagitna, lagi nyo lang hahaluin. Hinaan po natin ang apoy. Baka po masunog ng husto. Pero po kasi, kaya natin ito binubos dito po natin palulutungin itong dahon ng malunggay natin. Saka po dito lalabas yung sa paggawa natin ito. Dito lalabas po yung tunay na aroma ng malunggay tea. Dito po sa pagbubusan na ito. Pasangag po ang ating ginagawa ngayon. Yan. Diyan po natin maano yung tunay na aroma ng ating malunggay tea. Tuloy lang po natin. Mga 5 minutes lang po yan. Mabilis lang po. Nakakadalawang minuto na tayo. Basta po 5 minutes. Ano na yan. Pwede na nating hanguin. Yan nga po mga kabarangay. After 5 minutes, eto na siya. Padinig ko sa inyo, malutong na siya. Naririnig nyo po kabarangay. 5 minutes pa lang po yan na binubusan natin. Ari ko, puta mainit. Mainit po mga kabarangay. Yan po. Yan, malutong na siya. Okay na po yan. Off-fire na natin. Yan. Okay na yan. At ito naman po yung plangganang pinanggalingan kanina. Ta-transfer naman po ulit natin siya. Yan, muusok-usok pa po. Yan po siya, umuusok-usok pa. Yan po kanina, green na green. Ngayon po agaw na ang kulay niya. Brown, itim, at green. Yan na po. Yan po yung maamoy na yung aroma ng kanyang malunggay. Malunggay tea. Yan po. Mga kabarangay, ayan, nahango na natin siya. Another 5 minutes at ilalagay na natin siya dito sa ating eco bag. Yan. Ang gagawin po natin dito sa eco bag na to ay dyan natin siya dudurugin. Okay. Magtatabi po tayo ng konti at may papakita pa ako sa inyo mamaya na isang produkto din na po pwede nating pagkakitaan dito sa malunggay tea na ginawa natin. Po, lalagay natin, mainit-init pa po pero po malutong na siya. Yan po. Yan. Narinig nyo po yung langot-ngot, no? Malutong na malutong. Mainit-init pa po Another 5 minutes pa po. Habang iniintay natin, prepare po natin yung ibang gamit. Nga kabarangay, kung napapansin nyo, may mga stock pa po siya. Mga maliliit na tangkay. Yan po. Yan po. Yan, aalisin po natin yan. Mamaya, kaya dito papasok tong ating stainless na bistay. Yan, dyan po natin siya mamaya pagkadurog po na galing dito sa eco bag. Dito sa eco bag na to, yan,
Pagkadurog po dyan, saka natin ibibistay. Yan po kabarangay. Nag-iwan tayo ng konti para dun sa isa pa nating project na gagawin dito. Ito na yung nilagay natin dito, yung gagawin nating malunggay tea. Yan, nilagay na po natin dito. At ngayon po, nakalagay dito, dudurugin naman po natin. Yan. Lamas-lamasin nyo lang po. Ano nyo. Ayun. Huwag naman po masyadong durog na durog. Kasi po, hindi lalasa yan pagkaka masyadong durog na durog. Okay. Para pong hindi siya aano sa tubig. Kaya po, ganun lang, lamas-lamas lang. Yan po. Yan, ganyan lang po. Ngayon po mga kabarangay, ito na po, yung dinurog natin. Lagyan na natin itong screen. Stainless. Yan. Tapos po, ihulang natin siya. Yan po, ihulang natin siya. Yan, durog na po siya. Yan po, ubos natin lahat. Sabi ko nga po sa inyo kanina, may tangkay pa siya na yung maliliit. Ito po. Yan. Yan po, iaalis po natin yan. Gaganin po natin. Biste po natin. Mamaya makikita nyo po yan. Na may iiwan. Ayan po mga kabarangay. Naiiwan na siya yung mga tangkay niyang maliliit. Nice. Ayan o. Di po ba? Naiwalay na siya. Tapos po, dito may mga nasamang ilan-ilan sa ating planggana. Ayan po. Kinis na siya. May nasama pong ilan-ilan. Pagka ganyan po, pulutin lang natin konti. Ayan po. Sana po kaya alala nyo lahat yung ating ginawa. Ito na. Ito naman po, itong neto, yan. Yan po yung mga tangkay na maliliit. Tatapon na po natin yan. Okay. Tabi na natin. Mga kabarangay, naano na po natin. Yan. Yung ating malunggay tea. Durog na. Tingnan siya ngayon. Ano na siya? Durog na tingnan siya. Na dahon. Ang next naman pong gagawin natin ay mag-ano na po tayo. Magre-repack na tayo. Kaya diyan po natin kailangan ng kutsara at ang tea bag. Yan po. Yung tea bag. Kailangan natin. Ito pong tea bag na to, sa Lazada ko po ito nabili. Ito po. 500 pieces po ito. Ano nga ba ito? 210 po yata. 500 pieces. Ito po. 100 pieces po per pack. Ito po. Ito po 100 pieces. Ang order po ay ang in-order ko po ay 500. Kasi po gamit natin to. At mga po pala, hindi nga lang po pala pang sarili ko tong ginagawa ko. Kaya lang po ito ko konti dahil ipinakita ko lang sa inyo na kung paano po ang pagpaprocess. Pero po sa ibinebenta po namin to. Mabili po ito lalo na puro sa mga mahihilig sa tsaa. Kasi po ito po ay organic. Opo, wala pong halong chemical. Ito po. Ngayon gagawin na natin po ang pagbabag. Ito po kutsara. Kaya po ito sakto lang to. Hawiin natin yung medyo may tangkay. Hinahin natin yung galim. Yan po. Isang kutsara po na yan na hip. Yan po. Ngapaw. Lagay nyo lang po dyan. Yan. Yan. Kita nyo po. Wala na po timbangan. Basta po itong punong kutsara. Yan na po. Isang na siya. Yan. Di po ba? Ayos ano? Tapos po, kaya natin meron tayong lalagyan ito. Yung tupperware na to. Ay dito po natin siya ilalagay. Yan. Yan. Salansan po natin siyang ganyan. Tapos po yan. Yung susunod, ganun lang din po ang procedure. Yan po. Isa. Sana mo lang. Dito po sa pamamaraan na ito,
lulusog ka na, at the same time, makakabenta ka pa. Hindi naman po masyadong malaki puhunan dito sa ginagawa natin tineto. Kahit dahil po tayo, may tanim tayo, at yung mga kapitbahay natin may tanim din. Basta po isikreto na lang natin na ginagawa natin negosyo. Hihingi na lang po tayo. Basta po pag kumuha tayo, wag naman po yung disimulado ang paghingi natin. Yung pong tatangay na natin, lalagariin na natin yung puno. Wag naman po gano'n. Basta yung mga tangkay-tangkay lang, isang sanga rin sa kabilang bahay, isang sanga rin sa kabilang bahay. At sigurado naman po marami pong may tanim tayo mga kapitbahay. Kaya lang po, ayun po, ganun lang. Yan lang po natin. Tuloy-tuloy lang po ang gawin natin. Basta po isang kutsarang ganyan. Sukat na po yan. Kasi po sa napag-seminaran ko dito sa paggawa ng malunggay tea, ganyan lang po. Ito lang kutsara na ito ang ginagawa. Yan po, maayos naman siya. Ito po, yun po, may tangkay para natural na natural po na ano siya. Babatakin mo lang pong gano'n. Yan. Tapos po, bubuhol mo. Ayun na siya. Pag ibinuhol mong ganyan, yun na siya. Di po ba na? Continuous lang po natin. At yun nga po, nakakapagpapawis. Yun nga po mga kabarangay, nakarami na tayo ng nalagyan. Nice. Marami na tayo ng nalagyan. Hindi ko na lang po pinakita sa inyo na nakarami tayo dahil hahaba po yung oras. Kaya po ito, ang gagawin natin ngayon, ilalak na po natin silang lahat. Yan po, lalak natin. Basta po yung may tali niyan, batak lang po. Tapos, pabuhol. Pabuhol nyo lang po, ganon. Yan po. Yan. Di po ba, ayos na. Meron na tayong malunggay tea. Ang isa po nito ay binebenta namin ng 5 pesos pag per pieces. Yan po, 5 pesos. Pero po once na nilagay na namin siya rito at para pang reseller namin, ang ginagawa po namin ay 12 pieces. 12 pieces po nito ay 50 pesos namin ipinapasa dun sa Nice. magbebenta or sa pagbebentahan namin. Opo, 50 pesos. 12 pieces. Di bali po may pre-bali na na 2 pieces. Yan po, ganun lang po ang diskarte. May ka na, may wonder tea ka na, meron ka pang pambenta. Hindi lang ikaw ang naging malusog, pati pa yung mga tao na magtitiwala ro sa gawa mong tea. Nga po pala yung tineto ay hindi naman po masama dahil hindi naman po ito na-expired. Wag lang po talaga napakatagal. Basta po in natin, isang gamit lang din po. Kaya po natin meron tayong mug. Yan. Meron po tayong mug. Testing po natin, papakita ko po sa inyo kung paano ang ginagawa. Yan. Huhulog lang po natin ganyan. At yung iba pa po nito, yan, itutuloy lang po natin maya-maya. Na unti-unti ko lang po papakita sa inyo para po makita lahat. Kasi po, nga pala, kaya tayo may sealer. Ayan, may sealer tayo. Meron po kasing dumating sa akin na tawag dito na tea bag. Umorder po kasi ko bukod dun sa nabili kong 500. Meron po dumating sa akin na walang tali. Yan po, wala pong tali. Yan, kaya po ginagamitan natin ng sealer. Ginagamitan po natin siya ng sealer. Ito po, ganito. Yan, gumawa po tayo ng isa. Gumawa po ako ng walang tali. Tapos, sisil lang natin gano'n. Yan. Ayan po. Nakadikit na rin po siya. Di po ba? Nakadikit na siya. Ayun po. Ay, hindi naman po yan. Basta po mamaya, ipapakita ko pa rin po sa inyo. Kamukha po dyan. Yan. Yung plastic na pinakita ko po sa inyo kanina, ito. Yung 2x3 po. Yung 2x3.
2x3 ba to? 2x3. Yan po, 2x3. Sisilid natin yung dinikit natin na isang ano. Yan po. Yan. Tapos sisil po natin para makita nyo. Oh, yan na po siya. Yan na po siya. Oh. Di mas presentable po nating ibebenta. Bukod po sa hindi na siya manadudumihan, talagang nakasil po siya. Dito ko po sa inyo yan. Nakasil. Isa-isa po natin sinisil dyan. May mga nauna na rin po ako sinil kanina. Yan. Para po isample sa inyo. Tapos po, ito pong isinil natin ito. Yan. Bibilang po tayo ng 12 pieces. Para naman po ilagay. Para naman po ilagay natin dito sa pouch. Ito po yung pouch na ginagamit din namin sa crispy mushroom namin. Kaya po hindi na rin po kayo masyado namumroblema sa paglalagay ng malunggay. At saka mga po pala mga kabarangay, meron din kaming mushroom. Opo, may mushroom tea din kami. Okay. Ibang vlog na po yun. Gagawin din natin yung mushroom tea para po malaman ninyo yung iba't ibang tea na ating tinitake at ibinebenta. Yan po, ganyan lang. Isasalan-salang natin ng maayos. Yan, ganyan lang po ang aming ano dyan. Hindi naman po tayo bawal magbenta nito pagkat hindi naman po pang maramihan. Kung sino lang po yung ating mabentahan, hindi naman po siguro tayo hanapan na ng FDA niyan dahil konti-konti lang naman po. Hindi kamukha po ng mushroom chicharon namin na talagang may FDA. Yan po. Ganyan lang po. Yan, 4 pa lang po yan. Pero po kumpletuhin natin yan. Gusto ko lang po ipakita sa inyo kung paano po ang ginagawa natin para tayo makapagbenta. Opo, ganun lang mga kabarangay. At ite-testing na po natin yung ating malunggay tea. Tabi po muna natin itong ating sealer. Yan. Ito po yung ating malunggay tea. Yan po, walang laman tubig. Yan po. Laglag po natin at kunin natin yung ating thermos. Lagyan natin ng tubig. Kahit po punuin nyo itong mug, kaya pong anuhin yan. Ma-dissolve po dyan yung ating isang tea bag na malunggay tea. Bababa lang po natin. No, mga kabarangay, naipakita ko po sa inyo yung from day 1 up to day 3 nung ating malunggay tea. Mula sa pagkuha sa puno nung ating malunggay leaves hanggang sa pag-air dry. Ayan, naipakita ko po sa inyo yan. Tapos po ito pong pag-process natin para siya maging malunggay tea. At ngayon po, ito po yung ating malunggay tea. Maya po ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang kulay nung ating tubig. Para po kaya napakabango po. Hinintay konti. Nice. Sarap po ng ating malunggay tea. Samba. Saka nga po pala kanina, hindi ko na naipakita sa inyo yung iniwan po natin doon sa planggana. Isang proyekto pa po yon na maaari ding maging sangkap sa ating mga ulam. Yun pong itinira ko sa planggana kanina ay ibinlender natin. Opo, binlender natin. Ito, nilagay ko na po siya dito sa pouch naman na maliit. Kita nyo po, kutsara natin. Ayan po, yan ako na pala. Yan po, ipinowder naman po natin. Opo, yung kanina. Nice. Yan po, powder siya. Binlender ko po yan. Ito naman po, yan, powder malunggay. Yan po.
napakarami pong gamit nito. Every time po na magluluto tayo, lalagyan po natin ng malunggay ang ating pagkain. Dito po sa bahay, dahil kadalasan po ako ang cook namin dito sa bahay, yan po, mapakabango ng atin. Yan, pinong-pino po siya. Pinong-pino naman. Compare dun sa ginawa natin tea na kailangan ay magaspang. Kasi po, dun sa tea natin na ginawa, kailangan natin ay lumabas yung tunay na aroma para ro sa ating tsaa na iniinom. Di po ba? At ito naman pong powder na to, kailangan po pino. Kasi po, isasama natin. Lalo po tayo pag magpiprito tayo ng itlog. Di po ba? Ilagay natin. Sprinkle lang po natin yan. Gaganda na yung itlog. May makukuha pa tayong vitamins. Opo, at saka minerals doon sa pamamagitan ng ating wonder gulay. Wonder powder. Malunggay. Di po ba? Bawat ano po na ulam, ilalagay nyo po. Lalo na po yung may mga sarsa. Di mag-ulang ka na, take ka palagi ng malunggay. Yung po yung isang ginawa ko, kaya po ako nag-iiwan lagi ng para po i-blender. Yan po yung ano natin. Yan naman po mga kabarangay, papakita ko po sa inyo yung ating tea. Yan po. Kita ba? Yan, ayan po yung ating tea. Ayan, Nice. kulay na kulay po yung ating tea. Ang kabarangay, ito yung ating tea. Hindi po masyadong makita. Yan po. Yan. Yan po yung ating nagawan tea. Kaya po hindi kayo manghihinayang na sa ating malunggay tea. Kasi po pagka nakita ninyo po yung coasting nito, magugulat po kayo. Kasi po habang lumulusog na yung katawan nyo, na po siya basa na. Ano na siya, ano na yung color niya, lumulusog na kayo, nakakabenta pa kayo. Kaya po yun ang ano natin, lalo po itong pandemic na to, kailangan po natin na madiskarte. Opo, hindi lang po dapat ang nanay ang madiskarte, pati po mga lalaki, lalo na po pamilyado. Kaya po rito, nadiskarte po ako, nagawin din ibenta to. Isabay puro sa produkto natin, crispy mushroom, at saka sa mga online selling natin. Saka po sa pagbebenta ng rabbit. Minsan ito yung ginagamit natin pag may dumarating tayo mga bisita. Yon, tapos tatanungin nila, nahihikayat po silang bumili. Tapos naalaman po na talagang organic dahil sariling ani natin yung ginagamit natin mga dahon. Yan po. Napakabango po at napakasarap po. Yun lang po ang procedure natin ng paggawa ng malunggay tea. Yan po. Saka powder malunggay na pansama sa mga ulam. At kung ano po ang hindi po mawawala sa atin ay ang batiang porsyon. Bago po tayo magtapos, ay shout out po muna kina Pogi Concepcion, kina Kabarangay Mona Batumbakal, kay Kabarangay Ron Michael, kay Kabarangay Tess Tabayan, kay Kabarangay Amier J, kay Kabarangay Maricar Enrile, at kay Kabarangay Richard Arevalo. Salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay dito po sa YouTube channel ko, at sana po patuloy nyo po ako suportahan
At sa mga hindi pa po na at baguhan po dito sa akin channel at hindi pa nakasubscribe, please subscribe po. At pakiclick na rin po yung notification bell para po maging updated po kayo sa tuwing may vlog tayo na ganito. At saka po paki-like, share. At saka po kung may mga comment kayo, leave comment down below na lang po. At kung may shoutout, yan po sa baba na lang. Shoutout na lang din po kayo. Paano po mga kabarangay? Isang pasasalamat po muli sa mga nanood mula umpisa hanggang matapos nito. Para po sa inyo to. Sana po nakatulong sa kalusugan nyo at saka future na maging negosyo. Di po ba madali lang namang gawin? Na pipitas lang dyan, po pwede tayong mag-alaga at madali lang din pong gawin. Hindi naman po magastos. Kaya po, yan po, sa susunod po, mushroom tea naman po ang isusunod natin. Ipapakita ko sa inyo. Mas masustansya rin po yung mushroom tea. Paano po mga kabarangay?